Good morning! On the way po kami sa airport. Here's all my family. Sasama po sila. Ihahatid po ako nila sa airport. Hi, Sylvester! Ayan. I decide na babalik po muna ako sa Australia para susunod po sa asawa ko. Maiiwan muna po ang aming bungsod dahil at this time hindi po muna makakabalik ang asawa ko sa Pilipinas dahil nagpapagamot po siya sa Australia. And at this time, he really needs me and support and love. Kaya lahat ng pamilya ko ay ihahatid po ako nila. And I'm not sure if kung makakabalik po ako agad. And the most important ay makadating po ako doon ng safely. Sylvester saying goodbye to all his cousin dahil baka matagal na naman po sila magkita dahil mag-start na pag-aral si Sylvester back to Australia. Bye to Kuya Junjun! Kuya Junjun, balik muna ako Australia. Ikaw muna ang bahala sa bungsod natin. Alis na yung kapatid ko, ingat ka palagi. Kasi yung asawa niya may sakit. Tutulungan niya doon. Mamimiss natin si Kuya Junjun sa vlog. So guys, yeah, ang dami po namin ngayon. Maya-maya, mag-check-in na po ako. Magpaalam na tayo kananay. So, hindi ko alam kung kailan balik ulit sa Pilipinas. Maybe, I don't know. Bye, Nay, Antay. Kuya Junjun. Bye. How about tatay? Bye-bye. Hey. Bye, guys. Oh my God. Don't cry, guys. Nag-iyakan na dito, oy. Bye-bye, Mami. Nag-iyakan na sila dito. At finally, kaka-check-in lang po namin ni Sylvester. Ganun po talaga. Pag ihahatid po talaga kayo ng mahal nyo sa buhay ay nakakalungkot po talaga. Kaming dalawa lang ni Sylvester ang mag-travel. Hopefully, I can manage dahil medyo makulit po talaga si Sylvester. And here we are. Nasa loob na po kami ng airplane. Siargao to Manila na po kami. Hopefully po, okay lang po ang aming biyahe dahil medyo maulan po talaga ngayon. At we're flying. We just arrived. Hi, Sylvester! Nanonood na siya ng TV. Here's our room po. This is very close to the airport, to Terminal 3. I make sure po talaga na malapit lang po sa Terminal 3. And, at last, makakapag-relax din tayo. It's dinner time. At ako'y pagod na bababa para kakain sa restaurant. Ang kulit po ni Sylvester. So instead, magpa-deliver na lang po kami. At kakain na po kami para makatulog po ng maaga. Ayan yung makulit. Say hi! Mommy, can you come here? Mama, there's a saucepan there. Really? Mommy, come here. Okay. Come here that way. Come Where? here, that way, Mama. What saucepan? Let's go.
That's not a susbin. That's a locker. You can put a code. Akala niya susbin. There's our dinner. Wow. Sylvester love pancit guisado. And have a look. Oh. That's very, very cute. The dessert. Later. Mm. This is our dinner. Hmm? Hi guys, good evening. Tulog na po yung isa. I make sure po talaga na maaga po siya matulog for tonight para sa flight po namin bukas. So tomorrow yung flight namin around 11 AM. So we make sure maaga kami ni Sylvester doon sa airport para hindi po kami maiiwan. Mga 11 PM bukas po, makadating po ako sa Australia. Sa Melbourne Airport po at nag-book din po ako ng hotel nearby to the airport para doon po kami matulog kasi it's very, very late na po yung flight ko na pagdating doon sa Australia. Ganto po talaga, pag mag-travel po kayo with your anakins, magastos po talaga dahil you make sure po talaga kung saan comfortable yung anak mo. Kasi to be honest, kung ako lang, siguro kahit matulog lang ako sa airport just to save money. Si David ay nasa Adelaide po siya. So pagdating namin sa Melbourne around mga 11 PM bukas ay doon muna kami matulog overnight. And the next day, it's our flight to Adelaide. So to be honest guys, I have mentioned this one previously in my vlog, bakit hindi po kami agad nakasunod dahil wala po talaga kaming bahay na matitirahan. Parang kasing lumalala yung situation ng problema po ng asawa ko. I cannot share everything what has been through, guys. I'm just always being positive as always. The most important lang talaga ay magkasama kaming ulit tatlo. Pagdating namin doon sa Australia at magkasama kaming ulit tatlo, gagawan po namin ng paraan na may matitirahan po talaga kaming bahay. Hopefully po i-guide kami ni Lord. Kasi guys, to be honest, pagdating namin dito sa Pilipinas, when we decide talaga na we gonna come to the Philippines, ang dami po naming plano, but now, things change na po dahil nagdepende po sa health ng asawa ko. I better go to sleep dahil maaga pa bukas. So, see you in the morning. Good morning, Manila. Good morning, guys. Get ready with me. Maya-maya, bihisan ko na po si Sylvester and we can go to the airport para hindi po tayo malay. And here we are again. Check-in na po kami. Make sure po talaga advance 3 hours pag international. And after all sa lahat ng pinagdaanan, guys, alam nyo na po yung mga immigration, nakalagpas na po kami. Nasa loob na po kami ng eroplano. And I feel so happy po talaga. Yung nalagpasan mo na yung immigration, the last part. So I feel like, thanks God. And mga 7 to 8 hours at least bago po tayo makadating sa Australia, from Manila to Australia. And aalis na po yung eroplano. So, I can't wait to see my husband very, very soon na po. And we just have our lunch. I ordered this one when I booked it. It's like chicken adobo and rice. Sa Sylvester, nagugutom na din po siya. And malapit na po tayo. Parang madali lang, di ba guys? Pag sa vlog lang, ang dali lang. Parang it takes a few minutes. And here we are. Nasa Melbourne na po tayo. Wow! Finally, kakadating lang po sa Australia. Yay! Yay! Welcome to Melbourne! We just arrived to our hotel next to Melbourne Airport lang po to. Malaki po siya. Ayan. It's nice to have a relax. Sa wakas, Australia na po talaga. Oh, thanks God. Nakadating na po kami ng safely. The time is 1:22 AM. I'm super tired. But at least, salamat Lord sa safe po na travel namin. And malaki yung space ng hotel. At matutulog muna kami. Chikatok po tayo bukas. Morning guys! Kakagising lang po namin. Sylvester! So this afternoon na po ay flight na po namin to Adelaide. And finally, magkikita na po kami ni David.
Sylvester, are you excited to see Daddy? Yes. Yes! Baby. Are you happy you're gonna see Daddy? Mm-hmm. Bababa po kami dahil it has a free breakfast, this hotel. Are you excited? We're gonna eat breakfast? Yes, you're At ito na po yung free breakfast po nila. Just help yourself. So ito po yung mga pagkain nila. Kakain po muna kami ni Sylvester for our breakfast para pagpunta namin sa Melbourne Airport. Ayan lang po yung Melbourne Airport to Adelaide. Para magkita na po kami ni David very soon at hindi na namin kailangan bibili ng pagkain sa airport. So, kain po muna kami. Yes, so we just eat our breakfast. And now, mag-check out na po kami. I have enough. You have enough? Are you full? Yeah. So, mag-check out na po kami maya-maya. Dahil yung check out dito around mga 11 a.m. And pupunta na po kami sa airport. So, doon na lang po kami mag-waiting kasi yung flight namin around 2 p.m. And we will be in Adelaide around 3 p.m. Hi! I miss David. I miss you. We're really looking forward to see you. Yeah, me too. So we're going to David's accommodation. He's gonna show us. So dyan po siya muna nagstay. Oh my God. I just vomit. I'm not very feeling well this flight. Kasi ako lang yung mag-isa. Grabe. I think there's someone's door is open. Ako lang yung mag-isa. Ang hirap po mag-travel with bata. So, Wester's so happy now. He's so excited to drive again in the car. We're so excited. Oh my God, grabe. Sumusuka po ako. Pupunta po kami ngayon sa IJE. I request to David a prawn straight away. I'm so demanding. A prawn because I love prawn in Australia, yung malaki, and then I would love to have with chili. There we go. We're just about to go out and pupunta tayo agad doon sa accommodation. Hindi po siya sa hostel kasi nakahanap ulit yung asawa ko ng bagong accommodation, which is para po siyang container, and It's a shed actually. It's like a shed. So yan po ang tinitirahan ni David at the moment. Pero just for lang po guys, for the meantime, habang nandito na ako, maghahanap po kami ng bahay. Kasi it's not very set up po talaga para sa pamilya ang bahay na ito. I mean, ang container na ito. Pero masaya pa rin si David na nakapag-rent po yan siya. And there we go. I can't wait to lay down. I feel so sick po talaga. Back! Oh, wow! Look! Blueberries! And Say thank you to Daddy. orange mandarins. Here, blueberries. Oh, Wow! And mandarin! Look! wow. Thank you! Here's the blueberries. Hi guys! Good morning! So last night, hindi na po ako nakapag-video. I was super tired. Pagdating ko po dito, as in, sobrahan natulog po ako agad. So anyway, ito pala yung sinasabi ko na dito po nakatira yung asawa ko. Recently lang po siya dito nag-move kasi before nasa hostel siya. Which is, hindi po kami doon pwede because it's a share house and ang hirap naman pupunta kami doon as a family. So, nandito si David, nakatira po siya sa bodega. Bodega lang po to siya guys. Very basic lang po talaga yung mga gamit dito. Just for the meantime lang po siya habang naghahanap po kami ng maririntahan. So, tara, ipapakita ko po sa inyo. And Sylvester's here. Naglalaro po siya agad ng scooter. Yeah, I can follow you. So, ito po yung sa labas ng bodega. Ayun. There's a big truck here. Oh,
safe naman po dito si Sylvester dahil meron pong pins. And dito po kami nag-sit up kung saan po kami magluluto. Thanks, Honeybee. You're welcome. Here we go. Oh, na-miss niya na ito eh. Wow. Sit down. That's your toasted. Where are you gonna sit? Nandito yung lamisa namin sa labas dahil wala pong lamisa sa ilalim ng bodega. Wow! Did you say thank you to Daddy? Let's go say thank you for the rain. Bumalik na naman siya. Nagpasalamat lang siya. Bumalik siya. Come back now, darling. Ate your breakfast. Do you like your breakfast? Yeah. Yes? Ayan. So guys, ang lamig pa naman. It's early in the morning. And, you know, from Philippines, mainit. Kaya, even, probably it's only 20 degrees. Malamig na para sa amin. So, ayan, dito po yung lamisa namin. Dito po kami kakain. And, maya-maya ay magluto po ako for our lunch. So, dito tayo magluluto. So, pasok po tayo. Pagdating ni David dito, mga few days ago lang, ganito na talaga yung sit-up. So, it's a room. There is a sofa. And there is a one bed. And ayan si David. He's making, what are you making, honey? I'm making toast for Sylvester. Okay. Toasted bread. Vegemite on toast. Yeah. So, dito na siya gumagawa ng toasted because it's not very sit-up. There is no, parang kitchen po guys talaga, na proper kitchen. But the most important, there is a sink kung saan po kami maghuhugas. And that's it. This is the kitchen area. And as makikita niyo po guys, ang hirap po magluto because hindi po talaga siya sit-up para sa pamilya na mag-move dito. But because we don't have a choice, dito na lang po muna kami magstay. So, meron naman po ditong toilet. Ayan. And there's a toilet here. Tapos sa labas, ganito po talaga yung itsura niya. Parang tambakan po siya ng mga gamit. Maraming gamit po na kinukulik yung may-ari. So, ganito po siya sa labas. So, parang hindi talaga siya, nasa city kami. Even though nasa Adelaide kami, pero sa area kung saan po kami, ganito po yung makikita niyo. Honeybee is here. Actually, parang pumayat po yung asawa ko. How are you, honey? I'm okay. Okay. So, ito yung kaka-operation lang sa may mukha niya. That one, guys, ganyan po kahaba. Tinanggal nila yung cancerous mole. And of course, I am super, super happy to be back in Australia with my husband, honey. I really, really miss you. And of course, I'm always be here for you. Yeah. Kasi si David, he's on medication. Kasi may nararamdaman nga siya. And yeah, so how do you feel right now, honey, that we here, me and Sylvester? Yeah, I'm very glad that you came back. That's it for today's video, guys. Dahil mag-arrange pa po kami ng mga gamit namin. And thank you for watching. Bye! Bye.